Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Rosa. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nung mga panahong ito, sa isang liblib na baryo sa Antique, matatagpuan ang isang ulilang dalaga na nagngangalang Rosa. Bata pa lamang nang masangkot sa isang malagim na trahedya ang mga magulang. Matapos maipit ng dumaang truck, kagad itong kinupkop ng mga tiyahin. Bagamat kamag-anak ang mga ito, itrinato ang dalaga na tila katulong lamang ng pamilya. Gayunpaman, lubos pa rin ang pasasalamat ng dalaga sa pamilyang kumupkop sa kanya. Pagtungtong naman ng 16 anyos, bumukod na ito ng tahanan. Hindi man nakapag-aral. Banat na ang buto ng dalaga. Kung ano-anong trabaho na ang kinuha nito upang makapag-ipon at mabuhay ang sarili. Kahit mag-isa sa buhay, kailanman hindi nagkaroon ng sama ng loob ang dalaga. Palagi itong nagpapasalamat sa bawat taong tumutulong o nagbibigay sa kanya ng kahit anong biyaya. Dahil dito, maraming humanga at rumespeto sa kanya. Ni isa ay walang gustong kumalaban kay Rosa. Bukod kasi sa wala namang rason upang maging kaaway. Siguradong pagtutulungan ng bayan kung sino man ang umapi sa kanya. Bagamat nagpapasalamat, minsan ay hindi maiwasan ng dalagang mangulila. Nais nitong magkaroon ng sariling pamilya upang sa wakas ay merong mahalin, magmamahal sa kanya at matatawag na sariling pamilya. Alam ito ng bayan, kaso nga lang, kahit maraming nagkakagusto sa dalaga, bukod sa mabait ito at maganda, walang sumubok na manligaw dito dahil sa isipan nila. Walang sino mang lalaki ang karapat-dapat na tumanggap ng pagmamahal na kasing puro ng kay Rosa. Hanggang sa lumipas ang 3 taon. Pagkarating ng 19 na taong gulang, may dumating na isang binata na mula sa Maynila. Laki ito sa layaw ngunit kahit ganon, hindi kailanman naging gahaman o matapobre si Gabriel. Ayon sa mga kwento, lumuwas ang binata upang mamuhay ng simple kasama ang ina at ama nito. Katulad ni Gabriel, kilala ang ina at ama nito bilang mapagbigay na mga tao. Kahit may kaya, ni minsan ay hindi nanapak ng kapwa ang mag-asawa. Kaya naman kahit dayuhan sila roon, kaagad tinanggap ng bayan ang binata. Kalaunan, nag-cruise ang landas ng dalawa. Nagkakilala ng mabuti at nagkatuluyan. Hanggang sa pinakilala ni Gabriel si Rosa sa mga magulang. Noong una ay inakala ng dalagang hindi siya matatanggap ng pamilya. Lalo na't ulila lamang ito. Hindi nakapag-aral at hindi mayaman. Ngunit laking tuwa ng dalaga nang malaman na gusto din pala siya ng mga ito. At dahil pare-pareho ang ugali ng pamilya, hindi naging mahirap ang pagsasama ng lahat. Napakasaya, payapa at kontento ang kanilang buhay. Bagamat sanay kumilos at gumawa ng gawaing bahay si Rosa, palagi itong tinutulungan ng pamilya at ni Gabriel. Kailanman ay hindi sila nanumbat o nagreklamo. Ngunit kahit napakabuti na ng naninirahan, hindi alam ng dalaga kung bakit tila may nararamdaman pa rin itong negatibong enerhiya sa tahanan ng nobyo. Hanggang sa isang araw, habang nagtutupi ng labahan,
Nagulat ang dalaga nang biglang sumakit ang batok nito. Tila may tumutusok sa kanyang leeg. Ngunit paghahawakan, wala namang makapa. Wala ring tao o bagay sa paligid na maaaring magdulot nun. Kung gaano kabilis sumakit ang leeg, ganon din naman ito kabilis nawawala. Kaya naman hindi na niya ito binigyan ng masyadong pansin. Kinabukasan, dito na nagsimula ang mga sintomas. Tila palaging nanghihina at walang enerhiya si Rosa. Madalas na itong nagsusuka sa umaga at ilang beses nang hinihimatay ang dalaga. Pagkarating naman sa pagamutan, nalaman ng pamilyang nagdadalang tao na pala ang dalaga. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa sa balita. Matagal na nilang hinangad na magkaroon ng apo. Kaya naman biyaya ang balitang dala ni Rosa. Habang nagdiriwang ang mag-asawa, napatingin si Rosa sa nobyo. Hindi nito mawari kung anong emosyon ang nararamdaman ng binata. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit hindi naman nagsasalita si Gabriel. Sa isip na lamang ng dalaga, maaaring nabigla ang kasintahan niya, kaya naman hinayaan na lang muna ito. Pagka-uwi sa tahanan, todo asikaso ang mga magiging lolo at lola ng nasa sinapupunan ni Rosa. Lubos na nagpapasalamat sa pagmamahal na pinapakita ng mag-asawa. Ngunit sumapit na ang gabi at tila hindi pa rin umuuwi si Gabriel. Nag-aalala na maaaring napano na ang binata. Nagpunta ang ama upang manghingi ng tulong sa bayan kung sakaling nakita ang anak. Ngunit lumipas na ang 1 linggo. Hindi na talaga ito nagpakita. Hanggang sa isang araw, pumutok ang tsismis na umuwi na ng Maynila ang binata. Ayon sa saksi, ayaw panagutan ni Gabriel ang daladala ni Rosa. Dagdag pa nila na ayon sa binata, hindi siya ang ama ng nasa sinapupunan ng dalaga. Bagamat nakakasira ng puri ang tsismis na kumakalat sa bayan, halos wala namang naniniwala sa balitang yun. Lalo na't kilala nila ang dalaga mula pa pagkabata. Kaya naman imbes na masira ang reputasyon ng dalaga, sinuportahan pa nila ito at hinikayat na hindi niya kailangan ng lalaking katulad ni Gabriel. Gayunpaman ang mga nangyayari, merong iilan na hindi makapaniwala na magagawa yon ng binata. Lalo na't iba ang pagkakakilala nila rito. Kaso nga lang, nangyari na ang mga nangyari. At kung tunay ngang lumuwas ang binata dahil ayaw nitong panagutan ng nobya, wala silang magagawa kundi umusad na lamang. Nabalot ng hiya at dismaya ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala na ganun ang naging reaksyon ng anak. Lubhang nanghihingi ng tawad ang dalawa kay Rosa. Ngunit ng gabi ding yun, dito nalaman ng dalaga na hindi pala tunay na anak si Gabriel. Ang ibig niyo pong sabihin, inampun niyo lang din talaga si Gabriel? Tanong ng dalaga. Ganun na nga, iha. Pero sana, huwag mong ipagsasabi sa iba ang tungkol dito. Hindi kasi kami magkaroon ng anak kaya nang may isang babaeng nagmamakaawang kunin namin ng anak niya. Dahil hindi nito kayang buhayin ang bata, kagad naming tinanggap si Gabriel. Kaso nga lang nibisita man lang kung sino man ang babaeng yon, hindi man lang nagpakilala sa kanya. Kaya kung sakali mang magtanong ang anak ko, hindi rin namin siya masasagot kung sino ang tunay niyang ina. Pero kung sakaling magkita kami muli, siguradong matatandaan ko ang pagmumukha niya. Pagpapaliwanag ng ina ni Gabriel. Nangako naman si Rosa na mananatiling tikom ang bibig
patungkol sa nalaman. Nangako din naman ang mag-asawa na hindi pababayaan ang nagdadalang taong dalaga. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, bagamat malungkot ay kinaya nito ang sarili. Wala pa ring balita sa nobyong nag-abandona sa kanya. Ngunit simula noon, dito na napansin ni Rosa ang tila unti-unting pagbabago ng kapaligiran. Gabi-gabi, merong mga uwak na tila gustong pumasok sa tahanan. Paulit-ulit na hinahampas ang katawan sa bintana upang masira ito. Nagkaroon na rin ng mga bayawak sa kisame at minsay nakapandidiri na ang mga pangitain. Unti-unting dumadami rin ang mga insekto sa lugar. Noong unay mga langgam, sumunod ang mga langap, tapos mga lamok, hanggang sa nagkaroon na rin ng mga alupihan at iba't ibang uri ng insekto. Ilang beses nang kumuha ng tauhan ang mag-asawa upang puksain at alamin ang pinagmumula ng mga ito. Bagamat kalaunan, napuksa nila, hindi sila naging matagumpay sa pagtuklas ng pinagmumula nito. Bukod pa rito, kahit nabuntis, tila nangangayayat ang dalaga. Kahit sapat naman ang kinakain nito, bukod sa pamamayat ang balat nito ay tila unti-unti na ring natutuyo, na parang nilalason ang kanyang laman. Nang magpasuri sa manggagamot, laking gulat nila nang malamang hindi nagalaw ang bata sa sinapupunan, kahit nabuhay at normal naman ang kondisyon. Pagka-uwi sa tahanan, kagad naghanap ng pari ang mag-asawa. Katoliko ang mga ito kaya't akala nila'y may demonyong gumagambala lamang sa pamilya. Naghanap din ng kakilala si Rosa na maaaring makatulong sa kanilang sitwasyon. Kinabukasan, nagpunta sa tahanan ng mag-asawa ang dalawang tinawag nila Rosa at magulang ni Gabriel. Si Padre Isidro, isang konserbatibong pari na mahigit sa doktrina ng simbahan, at si Mang Telmo, isang matandang albularyo na may koneksyon sa sinaunang orasyon at mga engkanto. Bagamat magkaiba ang paniniwala nila Rosa at mga magulang nito, nirespeto nila ang kani-kanilang mga pananampalataya. Kaso nga lang, sa unang tingin pa lamang, tila hindi na magkakasundo ang albularyo at pare. Hindi dapat tinatangkilik ang mga bagay na gawa lamang ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang dapat mong paniwalaan at manampalataya ka, iha. Wika ni Padre Isidro, sabay titig kay Rosa. Hindi naman gawa-gawa lang ng tao ang panggagamot at ang pagiging albularyo. Matinding pag-unawa at pinagkakaloob ito sa karapat-dapat lamang. Hindi ito biro o katang-isip lang. Pagpapaliwanag ni Mang Telmo. Kahit hindi nagkakatinginan, alam ng pamilya na nagpaparinig ang dalawa sa isa't isa. Nagpatuloy lamang sa pagbabangaya ng dalawa. Ngunit biglang tumigil si Mang Telmo nang mapatingin sa tiyan ng dalaga. Buong akala ng pari, natamaan ito sa kanyang argumento. Ngunit nang sundan ang mga mata ng manggagamot, tila nagulat din ang pari sa nakita. Ano po yun, Padre? Meron po ba kayong nakikita na hindi namin nakikita? Tanong ng ina ni Gabriel. Mukhang hindi nyo nga nakikita ang nakikita namin. Tugon ni Mang Telmo. Nababalot ng itim na ora ang tiyan mo, iha. Akin at basbasan muna natin. Dagdag ni Padre Isidro. Dinala nga ang dalaga sa simbahan. Sumama si Mang Telmo dahil kutob nitong hindi espiritual ang labang haharapin ng dalaga.
Pagkapasok, hindi naman nasunog o nagkaroon ng negatibong epekto ang pagdalaw ni Rosa sa simbahan. Dinasalan ito ng pari. Binasbasa ng banal na tubig o agwa bendita, ngunit tila naroon pa rin ang itim na bumabalot sa dalaga. Hayaan muna natin at ipagpatuloy ang pagbabasbas sa iyo, Rosa. Manampalataya tayo at ipagdasal ang maaga mong paggaling. Wika ni Padre. Sinasabi ko na sa inyo, hindi demonyo ang kalaban ng dalagang to. Itim na mahika ang may gawa niyan sa iyo, iha. Hindi pagsang-ayon ni Mang Telmo. At doon na naman nagsimula ang pagtatalo ng dalawa. Bagamat hindi sang-ayon, nirespeto ni Mang Telmo ang pasya ng padre at pamilya. Ilang beses binasbasan ang dalaga at patuloy sa pagdarasal ang mga ito. Kaso nga lang, katulad ng inaasahan ng manggagamot, hindi ito ang solusyong hinahanap ng pamilya. Bagamat ako'y manggagamot, hindi naman ibig sabihin na binabaliwala ko ang inyong pananampalataya. Naniniwala rin akong merong Diyos at ako'y nagdarasal din. Kaso ang sinasabi ko sa inyo, ibang tulong ang kailangan nyo. Kailangang puksain ang gumawa nito kay Rosa sa lugar at pamamaraan kung paano ito dinala sa'yo. Wika ng albularyo. At dahil tila hindi umuusad o gumagaling ang karamdaman ng dalaga, nagpasya ang pamilyang sundan si Mang Telmo. Naghanda ng tansong baul ang manggagamot. Dala-dala ang mga pinatuyong halamang gamot at mga tuyong insekto. Sinindihan ito sa loob at nagtalaga ng mga orasyon. Hindi katulad ng karaniwan. Ang usok na lumalabas sa baul ay kulay berde. Hindi karaniwang barang ang ginawa sa iyo, iha. Isang pagkakadenang kaluluwa na mula sa linya ng mga sinaunang mambabarang ang gumawa niyan sa iyo. Makapangyarihan at walang awa ang may pakana niyan. Wika ni Mang Telmo habang binabasa nito ang mensahe mula sa usok. Hindi pa natatapos ang pagbabasa. Kagad nang nawala ang apoy sa baul. Tila ayaw magpakilala ng taong gumawa nito sa dalaga. Dahil dito, dinala ni Mang Telmo ang mga ito sa sitio Puting Araw. Dito nakatago ang isang kahoy ng sinukuan. Isang puno na hindi nabubulok. May balat na sing-itim ng uling at amoy insenso. Ayon pa sa manggagamot, ang sinukuan ang pinakamabisa at makapangyarihang puno, pangontra sa mga sumpa, barang, kulam at iba pa. Kaso nga lang, dahil sa abilidad ng punong ito, siguradong merong tagabantay ang lugar. Kaya nitong putulin ang ugnayan sa pagitan ng buhay at sumpa. Pero meron itong tagabantay at yun ay isang maharlikang engkanto. Wika ni Mang Telmo. Halo-halo ang emosyon ng mga ito. Habang si Padre Isidro, tila hindi pa rin naniniwala sa mga sinasabi ng albularyo. Pagkarating sa lugar, bagamat may kaunting layo pa rin, kitang-kita ng mga ito ang punong tinutukoy ni Mang Telmo. Dahan-dahan silang lumapit upang magpaalam na humingi ng kahoy. Ngunit bago pa makapagsalita, lumabas na ang gabay o yung maharlikang engkanto. Ang gabay ay isang nilalang na malaugat ang katawan. Puno ng lumot na tila sumasabay sa pagsayaw ng hangin ang mga galamay. Wala itong mga mata. Ngunit nakikitang ginagamit nito ang hangin at lupa upang maaninag ang kapaligiran. Hindi ito mabagsik kahit na napakalaki
at medyo nakakatakot ang itsura. Gayunpaman, haharangin ito ang sino mang susubok na lapitan ang kahoy na sinukuan. Sinubukan pang magsalita ni Mang Telmo, ngunit kagad siyang pinunteriya ng mga ugat na tila galamay. Kagad namang umiwas ang mga ito, ngunit hindi yun naging madali. Lalo na't may edad na ang lahat habang si Rosa naman nagdadalang tao. Anong klaseng hayop yan? Diyos ko, Mang Telmo! At kailan ko sinabing hayop yan? Ang sabi ko, nilalang ang gabay, hindi hayop. Naku padre, lawakan mo pa ang iyong pag-unawa dahil marami ka pang makakaengkwentrong hindi may papaliwanag ng doktrina mo. Tugon ni Mang Telmo habang patuloy silang umiiwas sa atake ng nilalang. Nagpatuloy ito at kalaunan. Napagod na rin ang mga ito. Sumambulat ang mga alikabok at gumapang sa ilalim ng lupa ang mga ugat ng gabay. Bumalot ang mga galamay sa katawan ni Rosa. Sinubukang sakalin ito ng nilalang. Kagad kinuha ni Mang Telmo sa bulsa ang isang bagay. Ito ay balat ng bayawak at sa loob nun, merong abo o alikabok na mula sa banahaw na may kasamang dasal. Kagad itong sinaboy sa nilalang, kaya naman nabitawan ito si Rosa. Nagpatuloy ang pag-atake ng gabay at ang pagdepensa ni Mang Telmo. Sa huli, nang makita ng gabay na puro ang puso ni Rosa at ang layunin ay protektahan lamang ang bata, tumigil sa pag-atake ang gabay. Binigyan siya nito ng bahagi ng kahoy, isang itim na tangkay na tila merong hugis na abaniko. Ang kahoy ng sinukuan ang gagabay sa iyo. Ngunit paalala, huwag itong gagamitin sa paghihigante sapagkat sa sandaling ibalik mo ang sumpa, ang kadiliman ang kakain din sa iyo at sa iyong puso. Paalala ng elementong gabay. Nagpasalamat ang grupo at nagpunta ito sa baryo. Sa tulong ng gabay, natunto nila ang kinaroroonan ni Gabriel. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, natagpuan ang binata sa munting kubo na napapalibutan ng mga insekto. Mga langaw, lamok, alitaptap at kung ano-ano pang gumagapang at lumilipad. Sa gitna ng silid, naroon si Gabriel, nakaupo. Hindi kumikibo, hindi nagsasalita, at tila wala sa tamang pag-iisip. Hindi alam ng mga magulang kung anong nangyayari sa anak. Ngunit dito lamang nila napagtanto na hindi sariling pasya ng binata ang pag-abandona. Sa tulong ng dasal ni Padre Isidro at mga kagamitan ni Mang Telmo, pilit nilang binuksan ang katotohanan na nakapalibot sa binata. Lumabas ang anino ng isang matandang babae. Kuba ang likod nito. Kulubot ang mga balat. Napakahaba ng buhok at mga kuko. At katakot-takot ang itsura. Biglang napatakip ng bibig ang ina ni Gabriel nang makita kung sino ito. Ale, kilala mo ba kung sino ang babaeng ito? Tanong ni Padre Isidro sa ina ni Gabriel. Nagkatinginan ang mag-asawa. Tila ayaw pa sanang sabihin kung sino ito. Nay, kailangan po nating malaman kung sino siya at kung ano yung motibo sa pagsumpa niya sa akin. Wika ni Rosa. Napabuntong hininga naman ang matanda. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang tunay na ina ni Gabriel, iha. Tugon nito. Imposible yata yung ginang.
Matagal nang pinaslang na mga taga-baryo ang babaeng yan. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Telmo? At bakit naman po nila gagawin yun sa isang kaawa-awang matandang babae? Huwag kayong magpapalinlang. Kahit na mukhang hindi lalaban ang babaeng yan, isang magaling na mambabarang yan. Marami na itong nakaaway dahil sa paghahasik ng dilim sa kapaligiran. Nilalagyan ito ng sumpa ang kung sino mang mapapadaan sa landas niya. Isang magaling na albularyo ang sumubok puksain ang kademonyohang ginagawa ni Minerva. Kaso nga lang, hindi namin sigurado kung paano nabuo ang bata sa sinapupunan niya. Pagpapaliwanag ni Mang Telmo. Pero bata pa po si Gabriel. Ibig sabihin, bago lang nangyari ang lahat ng yan. Pero kailanman, hindi ako nakarinig patungkol sa isang mambabarang sa bayan natin. Hindi man natin nasisiguro kung ano ang tunay na mga pagyayari. Isa lang ang sinisigurado ko sa inyo. Napakatanda na ng babaeng yan. Siguro mahigit 100 taon na yan. Malaki din ang posibilidad na dahil gawa sa puro at dalisay na pag-ibig ang bata sa sinapupunan mo, ito ang naging target ni Minerva. At dahil may likas na liwanag ang sanggol na sisira sa mga plano niyang maghasik ng kadiliman. Pagpapaliwanag ni Mang Telmo. Dinala na lamang ng grupo ang hindi kumikibong katawan ni Gabriel. Inuwi muna ng mga magulang ang binata habang naiwan si Rosa, Padre Isidro at Mang Telmo. Sigurado ka ba, iha? Hindi nakakabuti sa iyo at sa bata ang mga pangyayari. Halika't sumama ka na lang sa amin. Kailangan mo magpahinga. Wika ng ina ni Gabriel. Ngunit parahang tumanggi ang dalaga. At sa tulong ng gabay, natunto nila ang kinaroroonan ni Aling Minerva. Isang gabi, madilim at napapalibutan ng mga insekto. Sa tabi ng sapa sila dinala ng gabay. Hindi na nag-aaksaya ng panahon ang matandang mambabarang. Nagpakawala ito ng mga itim na salagubang na may lasong espiritual. Meron din mga gumagapang na alupihan sa lupa at iba pa. Kagad nagbitaw ng Latin na orasyon si Padre Isidro. Gamit ang krusipihong gawa sa kahoy habang nakabalot ang rosaryo. Habang si Mang Telmo naman ay nasa likod, nagsindi ng mga itim na kandila upang putulin ang sumpa habang pinapaikot sa hangin ang ginupit na buhok ni Gabriel. Bagamat maraming napuksang insekto, hindi yon naging sapat upang mapatigil ang matandang mambabarang. Tila dinoble pa nito ang mga pinakawalang mga insekto. Ngunit dahil doon, unti-unting nanghina rin ang katawan ni Aling Minerva. Sige na, iha. Pagkakataon mo na! Sigaw ni Mang Telmo. Dala-dala ang kahoy ng sinukuan. Tinaas ito ng dalaga at binigkas ang mga orasyon. Biglang kumidlat ng napakalakas at tila lumabas ang anino ng maharlikang engkanto. Sa ngalan ng liwanag ng lupa, sinag ng sinapupunan at ugat ng katapatan, putulin ang sumpang ginapos sa kadiliman. Sigaw ni Rosa at isinaksak sa lupa ang kahoy. Malagintong liwanag ang bumalot sa lupa na bahagyang nakakabulag. Sumambulat mula sa liwanag ang mga kahoy at ang gabay ng maharlikang engkanto. Hinila nito ang matanda. Ngunit ito pala'y isang anino lamang. At nang matanggal ito, naiwan si Gabriel na tila sinaniban pala ng espiritu ng matandang mambabarang. Hinila ng gabay ang anino at sinilid sa katawan ng puno kung saan ito'y natuyo at nabiyak. Sumabog at bigla ang binalot ng itim na usok ang paligid.
Sabay katahimikan. Mula rin sa sinapupunan ng dalaga, may liwanag na bumasag sa kadiliman. Kagad kinuha ni Padre Isidro ang walang malay na katawan ni Gabriel. Kung nandito si Gabriel, sino ang dinala ng mag-asawa sa tahanan? Tanong ni Padre Isidro. Kaya dali-daling umuwi si Mang Telmo upang puntahan ang mag-asawa. Unti-unting naglaho ang gabay matapos tuluyang patayin ang matandang mambabarang. Biglang napaluhod si Rosa. Tumagas ang tubig mula sa pumutok na panumigan. Senyales na lalabas na ang bata. Iniwanan muna ni Padre Isidro ang binata at tinulungan ang dalagang manganak. Nahirapang iluwal ni Rosa ang bata, lalo na't hindi sanay ang pari sa ganitong sitwasyon. Halos ilang minuto din ang lumipas bago tuluyang nailabas ang anak ng dalaga. Kagad namang binigay ni Padre Isidro ang bata sa ina. Ngunit kagad napawi ang bahagyang ngiti sa mukha ni Rosa nang mapansing hindi umiiyak ang bata. Pinakiramdaman nito ang pulso ng sanggol, pati na rin kung may hangin lumalabas sa ilong nito. Ngunit wala. Napaiyak na lamang ang dalaga na mapagtanto na wala ng buhay ang anak. Kalaunan ay nakarating na rin sila Mang Telmo at mga magulang ni Gabriel. Mabuti na lamang at naabutan ni Mang Telmo ang dalawa sa daan. Dahil natuklasan nitong kahoy lamang pala ang akala nila'y katawan ng anak. Kagad silang napatingin sa dalaga. Katulad ni Rosa, kagad napawi din ang ngiti sa kanilang mga mukha nang makitang umiiyak ang dalaga. Dahil sa ingay, nagising si Gabriel. Tuliro at luhaan. Hindi alam kung ano ang mga nangyayari. Iyak ng iyak at walang humpay sa paghingi ng tawad. Nang makita nito ang walang buhay na anak, walang ibang sinisi ang binata kundi lamang ang sarili. Umuwing luhaan ang pamilya ng gabing yun. Natanggal man nila ang sumpa, hindi naman nila nailigtas ang bata. Baka meron kang kagamitan o orasyon dyan na pwedeng makatulong, Mang Telmo. Wala, Padre. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayanang bumuhay ng patay. Tugon ng manggagamot. Madaling araw, naghanda ng libingan ang mga magulang at si Rosa. Nag-alay ng mga dasal ang pari pati na rin ang manggagamot. Paulit-ulit pa rin nanghihingi ng tawad si Gabriel dahil hindi nito napigilan ang mga pangyayari at wala ito upang protektahan ang kanyang mag-ina. Hindi alam ni Rosa kung ano ang dapat maramdaman ng mga panahong yun. Tila tuluyang sinubok na talaga ng tadhana ang kanyang mabuting puso. Matapos ang seremonya, niyakap ni Rosa sa huling pagkakataon ng anak. Hindi nito napigilang umiyak at mapataka ng luha ang sanggol. Pupunasan na sana ng dalaga ang dibdib ng anak nang biglang lumiwanag ito. Kagad nilang tinignan ang pinagmumula ng ilaw. Isang puting nunal sa dibdib na merong hugis ugat at biglang umiyak ang sanggol. Isang milagro. Tunay nga ang mga milagro. Sigaw ni Mang Telmo habang niyayakap ang pari. Sa sobrang tuwa, nagyakapan ng dalawang palaging nagbabangayan. Lahat sila'y nagpapasalamat at tuwang-tuwa sa milagrong pinagkaloob sa kanila. Hindi man agad-agad, nawala ang tampong nararamdaman ni Rosa. Hindi naman tumigil sa pagsuyo ang nobyo upang mapatunayan na karapat-dapat pa rin itong maging ama at asawa. Hindi rin naman pinilit ng mga magulang ni Gabriel na patawarin nito kaagad ang kanilang anak, lalo na't hindi naging madali ang pinagdaanan ng dalaga.
Muling ibinalik nila Rosa at Mang Telmo ang kahoy ng sinukuan sa kagubatan. Muli silang nagpasalamat sa gabay at nanatiling tagapangalaga nito. Muling bumangon sa panahong ang mundo ay puno ng dilim ang dalaga. Naging mas matatag ito. Mas naging mapagmahal at mas matapang. Hanggang sa ilang taon ang lumipas, natuto ng maglakad at magsalita ang bata. Nasa dibdib pa rin ang puting nunal na merong hugis ugat. Palatandaan ng basbas ng gabay at milagrong pinagkaloob sa kanila ng may kapal. Hindi nagtagal. Tuluyan ng lumambot muli ang puso ni Rosa kay Gabriel. Kalaunan, kinasalang dalawa. At simula noon, hindi na nakarinig pa mula sa tunay na ina ng binata. Wala na silang naging problema pa na katulad ng mga sumpa o barang. Pero kung sakaling dumating man ang panahon, nakakasiguro sila na merong gagabay at tutulong sa mga taong mabubuti ang puso. Merong mga sumpang minamana, pero ang pinakamakapangyarihan ay ang pusong marunong pa ring pumili ng kabutihan. Kahit nasa gitna ng dilim, kung sakaling napapaligiran ka ng kadiliman, maaari mong tignan ang iyong sarili. Dahil baka ikaw ang nagsisilbing ilaw ng lugar. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Abel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Sa kabundukan ng Benedicto, may isang binatang unti-unting hinubog ng hirap. Si Abel. Hindi ito pinanganak na bayani. Wala itong kapangyarihan noon. Isa lamang hamak na anak na pilit tinawid ang bawat araw para mabuhay ang kanyang pamilya. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ito na ang tumayong haligi. Dalawang nakababatang kapatid at isang inang umaasa. Ito ang naging mundo niya. Araw-araw, pasan niya ang mabibigat na kahoy. Pawis, pagod at sakit ang kapalit ng kaunting kita mula sa uling. Ngunit ni minsan ay hindi ito nadinig ng pamilya na magreklamo. O anak, hindi mo ba naisip mag-aral ulit? Sayang ka, Abel. Malakas ka, matalino ka. Wika ni Aling Minda, ina ni Abel. Nanay, sapat na po itong meron tayo. Hindi na natin kailangang mangarap ng malayo. Basta magkakasama tayo at kumakain. Tugon ni Abel. Simple lamang ang pangarap ng binata. Ang makita at manatiling buo ang pamilya. Ngunit minsan, ang tadhana hindi talaga nakikinig sa dasal. Isang hapon, nasa kabundukan si Abel. Tahimik ang paligid at madidinig lamang ang lagaslas ng hangin ng mga puno. Ngunit tila may kakaiba. Isang makapal na usok mula sa direksyon ng kanilang tahanan. Teka, anong nangyayari? Bakit ang kapal naman yata? Wika ni Abel. Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Iniwan niya ang trabaho. Tumakbo pababa ng bundok. Habang papalapit, mas bumigat ang pakiramdam. Pagkarating niya ay naroon na ang mga tao. Nagkakagulo. Nakita ng binata sa gitna ang apo ng kanilang tahanan. Nay! Mga kapatid ko! Pagtawag ng binata, ngunit walang sumasagot sa kanya.
Abel, huli ka na. May mga armadong lalaki. Sinunog yung bahay nyo. Kinuha nila ang pamilya mo. Wika ng isa sa mga kabaryo. Parang tumigil ang mundo ni Abel. Ngunit hindi siya umiyak. Ni hindi ito gumalaw. Na parang may kung anong naputol sa kanyang loob. Ilang araw itong nagpalaboy-laboy sa baryo. Parang multo. Hindi kumakain. Hindi rin natutulog. Naglalakad lamang ng walang direksyon. Hahanapin ko kayo. Kahit saan. Kahit sino ang may gawa nito. Doon nagsimulang mabuo ang isang bagay. Hindi ito pangarap, kundi ang galit at kagustuhang makapaghigante. Habang ligaw sa kanyang paglalakad, napadpad ito sa isang lugar kung saan maraming tao ang nakapalibot. May kaguluhan, meron pang sumisigaw. May nangyayari na hindi naman normal. Isang lalaki, tinaga ang braso ng kalapit. Malakas, diretso, ngunit walang dugo. Hindi wala ring sugat. Imposible. Lumapit si Abel sa isa sa mga lalaking nakamasid lamang. Manong, paano po yun nangyari? Tanong ni Abel. Hindi yon palabas, iho. Totoo yon. Tugo ng lalaki na nagpakilalang Arnold. Totoo? Gusto mo bang maintindihan? Dito nagsimula ang pagbabago ng landas ni Abel. Dinala ito ng lalaki kay Maestro Egay. Isang matandang lalaki. Payat, ngunit may kakaibang presensya. Ang kanyang balat ay puno ng mga marka. Mga dasal na tila nakaukit sa laman niya. O iho, ano namang hinahanap mo? Tanong ni Maestro Egay. Kapangyarihan niya. Diretsahang tugon ni Abel. Natahimik ang matanda. Tinitigan siya ng maigi. Parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. At para saan mo naman gagamitin ang kapangyarihan? Sandaling natahimik si Abel. Para mahanap ang pamilya ko. At kung kinakailangan, hindi na niya naituloy ang sasabihin. Ngunit alam ng matanda ang binubulong ng kanyang puso. Pasensya ka na, iho. Pero sa tingin ko, hindi ka pa handa. Bakit po? Ano po bang wala ko? Dahil galit lamang ang iyong dala. Hindi tinanggap kagad si Abel. Pinauwi muna ito ng tahanan. Pinag-isip muna sa tunay na nararamdaman. Hanggang sa lumipas ang mga linggo. Sa bawat gabi, binabalikan siya ng mga alaala. Ang apoy na tumupok sa tahanan. Ang sigaw ng mga tao. Ang pagkawala ng kanyang pamilya. Pero unti-unti, meron nang nagbabago. Kung gagamitin ko to para sa galit, pareho lamang ako sa kanila. Wika ni Abel sa sarili. Kinabukasan, bumalik siya sa tahanan ni Maestro Egay. Maestro, handa na po ko. Hindi nagalit ang dahilan ko. Tumingin sa kanya ang matanda. Napangiti pa ito. Ngayon, maaari ka nang magsimula. Wika ng maestro.
Hindi naging madali ang pagsasanay ni Abel. Araw-araw, mga dasal, meditasyon, at pisikal na pagsasanay ang ginawa ng binata. Pinapipikit siya habang may sumisigaw sa paligid. Pinatatayo habang binabato. Sinusubok ang kanyang emosyon. Kung hindi mo rin makokontrol ang iyong sarili, wala kang makokontrol. Wika ng maestro. Sa gabi, nagdarasal muli, paulit-ulit, hanggang sa nakabisado na ng kaluluwa. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ng maestro at kinausap. Abel, sa tingin ko ito na ang tamang pagkakataon. Wika ng matanda, sabay abot sa kanya ng isang medalyon. San Benito, pero hindi ito mahika. Hindi rin ito isang klase ng himala. Pero ito ang magsisilbi mong gabay. Muling wika ng maestro. Kasama nito, isang pulang libreta na punong-puno ng mga dasal. Kung hindi mo paniniwalaan, wala ring mangyayari. Wika ng maestro. Hindi kagad ginamit ni Abel ang kapangyarihan. Nagdebosyon muna ito ng 49 na araw. Walang palya. May mga gabi na nais na niyang sumuko. Pagod, gutom at nalulungkot. Ngunit naalala niya ang pamilya at nagpatuloy pa rin sa pagsasanay. Hanggang sa isang araw, napunta siya sa bayan. Biglang nagkaroon ng putukan, sigawan at mga takbuhan. Lahat ng nakikitang tao ay tumatakbo. Habang si Abel, hindi. Hinawakan niya ang medalyon ng San Benito. Binasa ang dasal. At dito niya naramdaman isang kakaibang init, isang lakas na hindi kanya. Hindi ka ba natatakot sa amin? Tanong ng rebelde. Ako? Hindi. Tugon ni Abel. Kalmado lamang ito. Pinaputukan siya ng rebelde. Ngunit hindi tinamaan. Na parang may nagpoprotekta sa kanya. Lumapit ang binata. Lumaban. Hindi para pumatay, kundi para pigilan ang mga rebelde. Pinagbagsak niya ang mga armado. Inalis ang kanilang mga sandata. Tapos na. Wala nang lalaban. Wika ni Abel. Pagkabalik niya sa tahanan ng maestro, kagad siyang binati nito. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Kayo po? Oo. Kailangan kong makita kung sino ka kapag wala ako. Wika ng maestro. At ng mismong oras na yun, bukod sa medalyon, may ibinigay pa itong mutya sa kanya. Lakas ng katawan. Pero tandaan mo palagi, ang tunay na lakas ay nasa iyong puso. Lumipas ang panahon, mas lalong naging mahusay si Abel. Ngunit hindi ito naging mayabang. Tinulungan niya ang mga nangangailangan. Lumaban kung kinakailangan. At umiiwas kung pwede. Hanggang sa isang gabi, tuluyan ng humina ang maestro. Abel, halika lumapit ka sa akin. Ipagpatuloy mo. At doon, umanaw ang kanyang guro. Naghiwa-hiwalay ang grupo matapos mamatay ni Maestro Egay.
Dito na ipinagpatuloy ni Abel ang paghanap sa pamilya. Ngunit huli na. Wala na, Abel. Pinatay sila. Walang natira. Wika ng tao. Ito ang pinakamabigat na laban niya. Hindi laban sa tao, kundi laban sa kanyang sarili. Umupo siya sa isang sulok. Tahimik. Hindi. Hindi. Hindi ako maghihigante. Wika ni Abel. Tinulungan siya ni Mang Adong. Binigyan ng tahanan. Nagpatuloy sa isang simpleng buhay. Ngunit hindi siya nakakalimot. Hanggang sa nakilala niya ang isang matanda na nagngangalang Avelino. Hindi sapat ang depensa. Kailangan mo ring magpagaling. Wika ng matanda. Natuto ito ng mga dasal, mga ritual at mga lunas, at unti-unti siyang naging manggagamot. Tinulungan niya ang mga kinukulam, mga sinasapian at mga isinumpa. At dito niya nakita ang tunay na layunin. Hindi para maging mandirigma, kundi para maging lingkod. Matapos ang mga taon ng paglilingkod, unti-unting nakilala si Abel bilang isang manggagamot at antingero. Ngunit kasabay ng kanyang pag-usbong ay ang pagdami ng kanyang mga kaaway. Isang gabi, may dumating na lalaki, takot at nanginginig. Abel, tulungan mo kami. Hindi na normal yung nangyayari sa bayan namin. Wika ng lalaki. Teka, ano bang klaseng problema? Tanong ni Abel. May mangkukulam, pero hindi iisa. Marami sila, at meron silang pinuno. Hindi kagad nagsalita si Abel. Ngunit ramdam niya na hindi ito ordinaryong kaso. Pagkarating sa baryo, tahimik. Masyadong tahimik. Walang bata, walang hayop at walang galaw. Teka, parang may mali ah. Hanggang sa bigla na lang may umalingaw-ngaw na tinig. Sa wakas, dumating ka rin, Abel. Nanlamig ang paligid at doon niya nakita sa gitna ng baryo isang matandang babae. Nakaputi, mahaba ang buhok at ang mga mata ay puno ng itim. Matagal na kitang hinihintay, iho. Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Ako ang magtatapos sa sinimulan ng mga katulad mo. Sa isang iglap, lumabas ang iba pa. 5, 6, 10 na mga mangkukulam. At sa paligid, may mga aninong gumagalaw. Mga nilalang, mga aswang na alaga ng mangkukulam. Panginoon, gabayan mo ko. Wika ni Abel habang hawak ang medalyon. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nag-iba ang aura ni Abel. Ano pang hinihintay ninyo? Simulan na! Sumunod ang mga aswang. Mabilis, mabangis. Tinamaan si Abel ng isa. Ngunit umatras ang nilalang na tila nasunog. Teka, hindi siya normal. Gumalaw si Abel. Mabilis ngunit kontrolado. Isa-isang pinabagsak ang mga nilalang. Ngunit hindi niya pinatay. Pinipigilan lamang. Pero mas lalo pang dumarami.
Habang abala si Abel, nagsimula ang mga mangkukulam ng ritual. Dugo, galit, dilim. Kami ang maghahari. Biglang umalog ang lupa at mula sa ilalim, merong lumabas. Isang napakalaking anino. May mga mata na napakarami. Teka, anong nilalang yan? Ito ang kanilang pinuno. Isang sinuunang nilalang na pinapakain ng galit at takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Abel ang takot. Tila natamaan ito ng isang alon ng enerhiya. Napaatras, napahiga. Yan ba ang sinasabi nilang tagapagtanggol? Sa lupa, nanginginig si Abel at doon ay bumalik ang mga alaala. Ang kanyang ina, mga kapatid at ang apoy. Pwede kong gamitin ang galit para mas lumakas pa ako. Natahimik ang binata. Pero hindi yun ang landas ko. Hindi ako lalaban para magalit, kundi para mabuhay. Habang hawak ang medalyon, umilaw ito ng mas maliwanag kesa sa dati. Uminit ang mutya at mula sa kanyang katawan ay may lumabas na liwanag. Hindi apoy, hindi dilim, kundi banayad na enerhiya. Muling sumugod ang malaking nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Abel. Sa ngalan ng liwanag, tumigil ka! Wika ni Abel, sabay suntok ng napakalakas. Tumama ito sa nilalang. Umalingaw-ngaw ang tunog na parang kulog. Isa-isa, nawala ang kontrol ng mga mangkukulam. Hindi ito pwede. Hindi kayo magtatapos nito. Gamit ang dasal, pinutol niya ang kanilang ritual at ang nilalang ay biglang naglaho. Tahimik, walang galaw. Ang baryo ay tila nagising mula sa bangungot. Maraming salamat, Abel. Ngunit si Abel, tahimik lamang. Pagod, ngunit payapa ang kalooban. Sa laban na yun, hindi lang kalaban ang tinalo ni Abel, kundi ang kanyang sariling galit. At doon, naging ganap siyang antingero. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagpili ng tama. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.